Blessed morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating morning devotion. Sa lahat ng manonood, yung morning devotion po natin ay nagmula sa DFC Senfong, Taiwan. At before tayo po magsimula, tayo po ay maghandog ng isang awitin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit, we welcome you in this place, Lord. Fill this place with your presence, O Lord. Yes, O God, lang na higit, Panginoon, sa live na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, worship you. Yes, Jesus, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. Yes, kami po ay katagpuan mo, God, sa umaga ito, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Minsan pa narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, O Diyos. Yes, O Lord, hallelujah. Sa iisang Diyos, worship you alone, O God. Hinahanap namin, yes, O Lord, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo, Panginoon, iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y humapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Minsan pa narito kami, yes, O Lord. Narito kami, puspusin mo, Panginoon, ang mga buhay, O Diyos. Yes, O God, sumasamba sa isang Diyos. Sa amin ang dalangin, O God, hinahanap namin, Panginoon. Hinahanap namin, yes, O Lord, karigtan ng iyong mukha. Yes, hallelujah. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Ito aming dalangin, Panginoon. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. Yes, O Lord, sa aming kalagitna ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan, iparanas niyo
Iparanas nyo sa amin ang iyong kapangyarihan. We need your power, O God. Iparanas nyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ating sabitin sa ating Panginoon, iparanas nyo, God. Iparanas nyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas nyo, Lord. Ipamalas nyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba langitan. Dakila ang iyong minsan pa iparanas nyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas nyo sa amin ang iyong kalwalhatian, ang aming Lord ay mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay dumaba. Yes, O God, bumaba, Panginoon, ang kalangitan. So, Lord, dakila ang iyong ngalan. Sa babamang tinig ating sabihin sa ating Panginoon, iparanas nyo sa amin. Yes, O God, we need your presence, Lord God. Yes, God, ipamalas yung Panginoon yung kalawalhatian sa umaga nito, Panginoon. Hallelujah. Ang aming Son ay mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba. Yes, O God. Dakila ang iyong isang pa, iparanas nyo, Panginoon. Iparanas nyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, O Lord, hallelujah. Ipamalas nyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila yung ngalan, Panginoon. Iso, Lord, isigaw sa ating Panginoon, iparanas nyo, Diyos. Iparanas nyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas nyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila yung ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila kayo, Panginoon, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila kayo, Diyos, wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, we worship you, God, we glorify
Praise your name, Lord. Glory, glory. Yes, oh Lord, we worship you. There's no one else like you, God. Hallelujah, Holy Spirit. Oh Lord, hallelujah. Yes, oh God. Glory to you, Father. Glory to the Son, to the Holy Spirit, O Lord. Yes, oh God, thank you, God, sa umaga ito, Panginoon, Lord. Tangin naming dalangin sa umaga ito, Panginoon, Lord God, na pususin mo ang aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Wala na kaming ibang dalangin, Panginoon, kundi, O God, kayo ay makatagpo, O God, sa umaga ito, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, O God. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa umaga ito, Panginoon, O Lord, before kami makinig ng iyong salita, O Diyos, we ask, O God, to forgive us our sins, Panginoon, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang nilaman ng aming mga puso, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. O God, we invoke your prayer, your words, O God, in 1 John 1:9, that if you confess our sins, you are faithful and just to forgive us, O God, in all our unrighteousness, Panginoon, Lord God. We thank you, O God, Lord, sa umagang ito, Panginoon, we declare, Panginoon, Lord God, sa kalinisan ng aming mga kasalanan, Panginoon, Lord God, upang sa ganun, Panginoon, malaya ka, Panginoon. Malaya kayo, Panginoon, na, O God, mag-move, O God, sa lugarang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, O God, sa umaga ito, Panginoon, Lord. Sa anak mo, gamitin, O God, sa umaga ito na maghayag ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Sa aming Bro JC, Panginoon, Lord God, Lord. Lord, give him, O God, Lord, the knowledge and wisdom and understanding, Panginoon. Anoint him, Panginoon. Anoint his lips, Panginoon, Lord God. Let your word be his words, O God, Lord. Let your thoughts be his thought, O God, Lord God. Alam mo, Panginoon, na wala siyang magawa kung wala yung pagsama, Panginoon. Wala yung pagsama na banal na Espiritu, O God. Salamat, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mong ginamit sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, O God, sa aming mga makinig, O Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God. Open their hearts, open their minds, O God, Lord. Upang sa ganun, Panginoon, O God, matanggap namin, O God, Lord, ang iyong mga mensahe sa umaga ito, Panginoon, ng buo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. Sa iyo lang namin ipagtiwala, Panginoon, ang umaga ito, O Diyos, O Lord God. We know, Lord God, that your words bring freedom, Lord God. Your words bring healing, Panginoon. Your word has power, Panginoon. Salamat, O Diyos. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. To you we give back all the glory, all the praises and thanksgiving belongs to you. Amen. Amen. Tinawagan po si Bro JC. Pagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. So yun po, ako po si Bro JC at ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na to ay magmumula po dito po sa Simpong Church, Taiwan, sa pangunguna po ng aming mga Pastora Maripe, Pastora Joy, and Sister Casper, at sa pangunguna po ni Pastor Anthony. So yun po, kay bukas po tayo sa aklat ng Juan, John chapter 16, verse 13. Sabi po, ang salita ng Panginoon, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So yun po, let's talk about po ang banal na Espiritu bilang Kristiyano po. So yun po, yung banal na Espiritu po, ayun po yung ipinadala ng ating Panginoon para sa atin as a helper po. At magbibigay rin po ng gabay sa atin bilang mga Kristiyano. Magpapalakas sa atin bilang Kristiyano at magtuturo ng katotohanan. So yun po, magbibigay po ako ng tatlong bagay po. The works of the Holy Spirit,
to all believers of Christ Jesus. So yun po ang ating pamagat sa umagang to. Number 1 po, the works of the Holy Spirit help us to discern the truth. So yun po ang sabi po doon sa verse 13 po. Pero pagdating ng banal na Espiritu, siya ang tagapagturo ng katotohanan. Tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Truly, yung banal na Espiritu po, yung tumutulong sa atin para malaman natin yung mga bagay na maraming kasinungalingan dito sa mundong to. Yung mga bagay na walang kasiguraduhan, hindi natin nalalaman. Pero mapalad tayo. Hindi niya talaga tayo iniwan ng Panginoong Hesus. Binigyan niya tayo ng katuwang upang lumago. Binigyan niya tayo ng katuwang upang tumulong sa atin na lumago bilang Kristiyano. The Holy Spirit. Siya po yung nagbibigay ng gabay sa atin upang malaman yung katotohanan dito sa mundong to. And number 2, the works of the Holy Spirit gives us conviction. Makibukas po tayo sa 1 John chapter 3:24. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya, at siya ay nananatili rin sa kanila, at malalaman natin nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So yun po. Sinasabi po ng Panginoong Hesus, yung mga nananatili po sa Kanya. So yun po, hindi yung magmahalan po dito po sa mundong to. Alam natin, binibigyan mga nakakilala na po bilang Kristiyano. Yung banal na Espiritu po yung gumagabay sa atin. He give us conviction sa tuwing tayo nagkakamali, sa tuwing tayo'y yung mga bagay na nagagawa natin. Mapalad po tayo dahil nandyan po yung katuwang natin, yung banal na Espiritu. Kaya po sa mga kapatid natin na minsan may nagagawa tayong hindi maganda sa ating mga kapatiran, nandyan po yung banal na Espiritu to convict us. Kaya salamat po sa Panginoon dahil hindi niya talaga tayo iniwan. Yung sa Hebrews 13:5, the fulfillment promise ng ating Panginoon that He will never leave us nor forsake us, na hanggang ngayon tunay at tapat ang ating Panginoon sa atin. Hanggang ngayon hindi niya tayo iniwan. Sa tulong at sa presensya ng gabay ng Espiritu Santo, hindi tayo magtatagumpay bilang Kristiyano kung wala yung pagsama ng banal na Espiritu sa ating buhay. So, mahalaga po talaga yung gabay ng banal na Espiritu para magpatuloy, para lumago bilang Kristiyano. Kaya po, sa buhay ng bawat isa, wala po talagang, ito po talaga yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At sa buong buwan na ito, yung kahalagahan ng banal na Espiritu bilang Kristiyano sa ating buhay. Yung gabay niya sa paglago bilang Kristiyano. He give us convict sa ating mga puso, the conviction. Alam natin na Kristiyano tayo pero hindi pa rin tayo perpekto. Nakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Panginoon, pero salamat pa din sa Panginoon. Nandyan yung katuwang natin, ang banal na Espiritu, para gabayan niya tayo. Give us the conviction sa ating puso, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa tuwing tayo nakakagawa ng kasalanan. Nakasagot tayo sa ating mga leaders sa simbahan, nakapag-isip tayo ng hindi maganda sa ating mga kapatiran.
Nandun agad yung response ng banal na Espiritu sa ating buhay na hindi maganda yung nagawa ko. The Holy Spirit sa ating buhay bilang mga nakakilala na, yung mga tunay nakakilala na sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng conviction sa ating puso. Kaya ito yung tumutulong talaga sa atin, yung banal na Espiritu, yung kahalagahan ng banal na Espiritu para sa ating paglago. Kaya wag po natin sa mga Kristiyano, wag po natin i-ignore yung kahalagahan po ng banal na Espiritu bilang Kristiyano sa ating buhay. Hindi po tayo lalago, hindi po tayo magtatagumpay bilang as a Christian kung wala yung kapuspusan, kung wala yung pagsama ng banal na Espiritu sa ating buhay. So salamat po sa Panginoon. Dahil doon sabi niya sa Hebrews 13:5, He will never leave us nor forsake us. The fulfillment promise ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Until now, sa mga oras na to, mga kapatid, He will never leave us nor forsake us. Kaya patuloy nating i-desire sa ating mga puso yung kahalagahan na maranasan natin in every day in our life. The power, the presence of the Holy Spirit sa ating buhay. Yan po yung mag-guide sa atin para lumago as a Christian. The presence of the Holy Spirit in our life. So yun po sa number 3, the works of the Holy Spirit can do miraculous things. Sa Acts chapter 3, sige po, makabukas po tayo sa Acts chapter 3. Ito po yung istorya po na si Pedro at si Juan. Sige po, basahin ko po. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may isang taong lumpo mula nang ipinanganak. Araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Verse 3, nang makita niya si Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan niya sina Pedro at Juan, pagkatapos sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa amin. Tumingin ang lalaki sa kanila at naghihintay na malimusan. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera, ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakad ka. So yun po, yung story po nito, the first miracle after the Pentecost. After po na ibinigay ng Panginoong Jesus yung pangako niya sa kanyang mga disciple, which is the Holy Spirit. Pinuspos po sila ng banal na Espiritu. Kaya the works of the Holy Spirit can do miraculous things po. Hindi po dahil kay Pedro, hindi po dahil kay Juan. Dahil po sa pangako ng Panginoong Jesus, yung banal na Espiritu can do miraculous things in our life. Sabi po dun sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, only by the Spirit of God. Truly po ganun pong ganun pong kalakas yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagkilos sa ating buhay. Until now po, maniwala po tayo that the Holy Spirit can do miraculous things in our life. Tulad po sa aking buhay na binago ng Panginoon. Tunay na wala pong imposible sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mayamang habag at biyaya. Lamang. Dahil yung isang katulad ko, kaya isa pong karangalan na maghayag sa oras na to.
ng kabanalan ng Panginoong Hesus. Yung pagkilos ng banal na Espiritu sa aking buhay. It's a privilege po. Dati yung buhay ko, akala ko isang damo lang na ikumpara ko sa isang damo lang na walang silbi. Pero nangusap yung Panginoon sa akin na hindi ka ganyan, hindi ka isang damo. Your life is a vessel para mas marami pang buhay ang makakilala. Mas marami pang buhay ang mabago. Yun po yung ginagawa ng banal na Espiritu, yung pagkilos. Kaya po sa Christian, I always desire na maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yun po yung nagpapalakas sa akin. Sa atin po mga kapatid, the Holy Spirit give us the strength na magpatuloy bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus. Huwag nating sayangin yung kanyang mayamang habag at biyaya sa ating buhay. Hindi po dahil kay Pedro, hindi po dahil kay Juan. Kaya po nila nagawang napalakad yung lumpo. Wala po silang silver o gold. Ang tanging meron lang po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tunay na sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus may kapangyarihan. Tunay na sa pangalan ng Panginoong Hesus, walang imposible. Mga kapatid, lahat po imposible. Yung mga buhay natin ngayon na nararanasan na hindi man maganda, i-deserve po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Mga kahimahimalang bagay, mga kamangha-mangha bagay, miracle, signs, and wonder, wala pong imposible sa Panginoon. Kung patuloy nating i-desire, sa bawat pag-worship po natin, ngayon po sa umagang to, sa Sunday service, patuloy nating i-desire na maranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Sabi nga dun sa isang post sa social media, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa anointing. Sa anointing ng banal na Espiritu sa ating buhay. Alam natin, mahirap talaga bilang a Christian, hindi madali na magpatuloy. Maraming katitisuran, maraming rason para tumigil. Pero kapag naranasan natin, mga kapatid, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay, the works of the Holy Spirit in our life, give us the power to continue bilang mananampalataya ng Panginoon. Always desire na maranasan po natin. Nangusap po sa akin yung Panginoon, yung kahalagahan po talaga ng banal na Espiritu bilang Kristiyano. Yun po yung kailangan natin para magtagumpay. Yun po yung kailangan natin upang lumago. Sa pananampalataya, always be filled. Patuloy tayong magpapuspos sa banal na Espiritu bilang mga Kristiyano. Hindi po dito sa worldly things, kundi po sa mga bagay na ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Wag po tayong makontento na mapuspos lang ng banal na Espiritu, kundi naisin natin na mag-overflow, mag-umapaw tayo, na maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. The power of the Holy Spirit as a Christian, mahalaga po talaga mga kapatid. Always desire
to be filled, and to overflow. Doon po sa kwento, sa aklat ng 2 Kings, sa widow of Sarephat, sa balo sa Sarephat, na ipinadala si Prophet Elijah at humingi siya ng konting tinapay at maiinom dun sa widow, sa balo. Nandun po yung obedience ng isang balo, na kahit na kukunti na lang a morsel of bread na meron siya, mas nanay pa rin po yung obedience niya, na iginawa pa rin niya si Prophet Elijah. At kukunti na rin po yung langis niya dun po sa banga na meron sila. Pero ano po yung ginawa ng balo? Na kahit wala po silang makakain, nandun po yung obedience. At alam naman po natin yun nangyari after po na ginawa niya yun. Nag-umapaw po yung langis na meron sila, na wala nang lalagyan na masalinan. Yun po dapat yung i-desire natin bilang as a Christian. Huwag tayong makontento na mapuspos lamang, mga kapatid. We desire to overflow, na mag-umapaw yung presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. The desire, the obedience, and the faith. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Binigyan niya tayo ng katuwang, ng katulong, bilang nga sa Christian. Kaya pupurihin po ang Panginoon sa ating mga buhay sa umagang ito. Kaya po yung mga kapatid na may pinagdadaanan ngayon, may struggles, may battle sa buhay, huwag po tayong sumuko, mga kapatid. Nandyan po yung banal na Espiritu upang tumulong sa atin, upang gumabay bilang paglago as a Christian. That He will never leave us nor forsake us hanggang ngayon, mga kapatid. We continue to desire. Doon nga po sa kwento nila Peter, after pong ipagkaloob ng Panginoong Hesus, yung tagatulong nila, yung banal na Espiritu, pinuspos po sila ng banal na Espiritu. At sinubukan po nila agad yon. The first miracle after the Pentecost. Sa kabila ng magandang gate, may pangit na sitwasyon. Ganun po kumilos yung banal na Espiritu sa ating buhay. Bilang paglago as a Christian, kailangan po natin the presence of the Holy Spirit in our life. Always be filled. Always be overflow. Patuloy tayong mag-umapaw yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. The Holy Spirit help us para po tayo lumago. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Nandyan po yung banal na Espiritu sa ating buhay. Natutulong at tutulong sa atin. Tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Let us continue the desire of our heart na maranasan. Huwag po tayong papayag na sa bawat paggising natin, i-desire natin na maranasan agad
yung banal na Espiritu sa ating buhay. Yan po yung magpapalakas sa atin para magpatuloy sa mga darating pang araw sa kabila ng mga persecution sa ating buhay. I-ignore lang po natin yan. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Hindi lang po mapuno, mapuspos ng banal na Espiritu, kundi patuloy tayong mag-umapaw sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya patuloy sa buhay ng bawat isa, dinadalangin ko yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. The importance of the Holy Spirit in our life being a Christian. And then dito na po ako magtatapos sa aklat ng Marcos. In Mark chapter 10, verse 51, meron po dong isang bulag na nagngangalang Bartimeus. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na. Pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Sa umaga pong ito, tinatanong po tayo ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. Sa lahat po ng nanonood sa umagang ito, tinatanong po kayo ng Panginoong Jesus. Tulad po ni Bartimeus na isang bulag. What do you want me to do to you? Ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon. Sa umagang pong ito, malinaw po yung mensahe ng Panginoon. Yung patuloy po tayong mapuspos, punuin ng banal na Espiritu sa umagang ito. Sige po, tayo po umawit muna. Kalwalhatian. Sabi ng Panginoong Jesus, what do you want me to do to you? Mga kapatid, let us desire na maranasan yung banal na Espiritu, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. What do you want me to do to you? Sabi ng Panginoong Jesus, iinin niyo ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Punuin ninyo ako, punuin ninyo, to be filled, to be overflow the presence of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian.
Sabi ng Panginoon, what do you want me to do to you? This is our desire, Lord. Napuspusin niyo po kami, punuin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa binigay niyo sa aming katuwang, katulong, our helper, ang banal na Espiritu Santo. Patuloy, Panginoon, na inyong banal na Espiritu ay patuloy na sumagana sa lahat po ng inyong mananampalataya. At I pray, Lord, sa lahat po ng inyong mga lingkod na ginagamit, Panginoon, sa lahat po ng DFC pastors, Panginoon, sa lahat ng mga lingkod nyo na kayo ay tinataas, dinadalangin ko po, Panginoong Jesus, patuloy niyo po silang panahanan. Patuloy niyo po silang puspusin pag umapawi ng inyong banal na Espiritu Santo sa bawat araw ng kanilang mga buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kailangan namin yung pagsama at gabay ng inyong banal na Espiritu and our spiritual life, Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu at maging, Panginoon, sa bawat kapatid na nanonood sa mga oras na to, Panginoon, patuloy niyo po silang katagpuin, nasan man silang lugar ngayon, Panginoon, at patuloy naming dinadalangin, O Diyos, yung aming mga kababayan sa Pilipinas na sinalantapon ng bagyong Odette, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, ng inyong mapaghimalang kamay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Malinaw ang mensahe sa umagang ito, Panginoon, na patuloy naming maranasan, i-desire yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat po ng DFC na mananampalataya, Panginoon, lahat po ng mga pastors, Panginoon, at patuloy na gamitin niyo lamang aming mga buhay para sa inyong kaluwalhatian. Patuloy kayong maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Holy Spirit, hallelujah. Patuloy kayong kumilos sa aming buhay. Patuloy naming maranasan yung banal na pagkilos nyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Sa inyo lang lahat ng kapurihan. Sa inyo lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mensahe nyo sa umagang ito. Sa inyo lang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah po. Mapagpalang umaga po sa lahat. To God be all the glory po. Finish.